So, ayan, ang ating Panginoong Jesus din, ang ating Diyos ay naghanda din ng regalo para sa atin. At yun ay si Jesucristo. So, ang ating Diyos Ama ay naghanda ng regalo at yun ang ating Panginoong Jesus. So, tayo kapag naghahanda, di ba, malayo pa lang yung eksaktong araw, halimbawa yung birthday, malayo pa lang ay nire-ready na natin, nag-e-effort na tayo, naglalaan na tayo ng oras, ng financial natin para maibigay itong espesyal na regalo sa espesyal na araw ng taong iyon. So, ganun din sa ating Diyos. Siya rin naghanda ng regalo para sa atin sa espesyal din na araw. At yun ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So ngayon, kung nag-iisip tayo, di ba, ang Pasko ay pagbibigayan ng regalo. So possible ngayon na nag-iisip tayo, ano bang regalo yung ibibigay ko? Pero kung wala ba tayong inihanda pa sa ngayon or wala pang maihanda sa ngayon, reason ba yon para, di ba, parang hindi na tayo magpakita or hindi na natin i-celebrate yung Pasko? Hindi, kapatid, napakahalaga na, di ba, ang Pasko ay nakasentro sa ating Diyos. Yung bagay na ibibigay natin, material lang yun. Pero yung i-share natin ang ating Panginoong Hesus, i-share natin kung bakit isinilang ang ating Panginoong Hesus, yun yung higit na bagay o regalo din na maibabahagi natin sa ating pamilya at sa bawat isa. Diba? At naniniwala ko na lagi din natin ipinapanalangin yung ating pamilya. At yun yung isa din sa regalo na maibibigay din natin sa kanila, higit pa sa material na bagay. So kahit din hindi tayo makapagbigay o kahit din wala tayong matanggap na regalo ngayong Pasko, huwag tayong magtatampo. Hindi tayo yung sentro ng Pasko, hindi tayong bida ng Pasko, kundi ang ating Panginoong Jesus. At di ba kung sa birthday ay dapat ang higit na masaya doon, yung nagsi-celebrate, di ba? Yung celebrator, hindi tayo. At next naman ay, yun, ang mga typical na ginagawa ting Pasko ay nagkakaroon ng kasiyahan. So, syempre, hindi nawawala sa selebrasyon yung kasiyahan, may awitan, may sayawan. At ngayon, tayo na narito, di ba? Kahit alam natin na ilang araw na lang at Pasko na, ay narito tayo upang sama-sama na magpuri at sambahin ang ating Panginoon. At sa ating mga makikita din natin na kapag malapit ng Pasko, di ba, sa ating mga barangay, may mga pa-contest sila, nag-gift giving sila, may mga programa sila na nagbibigay ng regalo, ng kagalakan, hindi lamang sa mga bata, maging sa mga matatanda. So, sinasabi din nila na ang mga Kristiyano daw ay KJ pagdating sa mga kasiyahan o mga selebrasyon. Pero ang totoo niyan, tayo na mga Kristiyano, tayo yung higit na nagagalak tuwing magpapasko. Bakit? Kasi 'di ba, alam natin kung ano yung diwa ng Pasko. Alam natin kung sino yung sineselebrate natin. At alam natin, 'di ba, yung essence nito at kung paano tayo mag-celebrate ng nakalulugod sa ating Diyos. Hindi tayo nag-celebrate na katulad ng mga makamundo. Kasi yung mga makamundo, kapag nag-celebrate sila, 'di ba, nauuwi sa away, nauuwi sa gulo. Akala mo, may nagpapaputok lang dyan, pero nagbabarilan na pala. Di ba? Nagyayabangan, basagan ng mukha, basagan ng bote. Meron pa dyan na baka hindi awit dun sa bagong karaoke ng kanyang kapitbahay na marites na. Ayan si ganito, ganyan. Isang kanta lang naman yung ko di pa ako pinagbigyan. Di ba? Nagkaroon patuloy ng tampuhan, Paskong Pasko, nagkakatampuhan. Pero sabi nga, di ba, anuman yung gawin natin ito ng nakalulugod sa ating Panginoon. So, yung mga bagay ba na naiisip natin ngayon, paghahanda natin, inisip ba natin na malulugod ba yung Diyos dito kapag ginawa ko to? Malulugod ba yung Diyos kapag inihanda ko itong bagay na ito? Or ibinigay ko itong bagay na ito? So, check natin
ano man yung gagawin natin, tingnan natin kung ito ba'y nakalulugod sa Diyos. At syempre, isa pa sa typical na ginagawa tuwing malapit or tuwing Pasko ay naghahanda ng masasarap na pagkain. So ano na yung mga naiisip natin na pagkain na handa natin? Oh, lechon, crispy pata, salad, fruit salad. May ubo na agad. Diba? Ano pa? Walang kamatayang spaghetti. Hindi yan mawawala. Diba? May carbonara, mayroon pang ham, Shanghai, ano pa? O coffee jelly, may cake, di ba? Ang dami, no? So, let's pray na lahat yun meron sa ating hapagkainan. Pero grabe naman. Siyempre, hinay-hinay lang din, lalo na sa kanilang may mga, sa kanilang kalusugan. Di ba, mamaya na sobrang kasaya, di ba? Putok-batok yung, mo. Ay, naku, baka hindi ka naabutan ng susunod na taon. Wag naman ganun. So mag-celebrate tayo ng angkop lang. Siyempre yung mga pagkain na yan, hindi lang naman yan pang isang araw na celebration eh. Hindi yan last supper. Di ba? Ginawa mo last supper eh. Ay, wala. Ano ba yan? So, di ba, nag-iisip na tayo ng mga ipaghahanda. Paano naman yung mga tao na naka-experience ng nasunugan, di ba, kalamidad, kagaya ng mga nakaraang buwan, di ba, sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa Bicol, kung saan yung church nila, di ba, yung mga materyales nila is nasira, nagsisimula pa lang din. Pero, kapatid, hindi rin yun rason para tayo ay malugmok. Di ba? Kapayapaan yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos. At ngayon kung nag-iisip tayo na parang hindi magiging buo yung Pasko natin kung wala tayong handa na ganito, hindi yun. Isipin natin na sapat ang ating Panginoong Hesus. Sapat ang buhay ng Diyos o higit na dakilang regalo ng Diyos na ibinigay sa atin. Di ba kapag kung sino yung may birthday, siya yung nagbo-blow out. So asahan natin yung Lord na magpo-provide sa ating pangangailangan, di ba? Hindi natin kailangan na mangutang. Kasi kung ngayon mangungutang ka, susunod na taon mamumroblema ka ulit ng iyong pambayad. Di ba? May aalalahanin ka. At yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ang ating Diyos, siya ang magpo-provide, siya ang ating Jehovah Jireh na magpo-provide sa ating pangangailangan. I-claim natin yan, expect natin na ang Lord, ipoprovide niya yung ating pangangailangan ngayon. Kaya, bakit pa tayo labis na mag-aalala sa ating ipanghahanda, di ba? Ano naman kung may salad yung kapitbahay, ano naman kung may lechon sila. Di ba, meron na ngayong lechon na di ba, yung tinapa, yung hugis lechon. So yun na lang ihanda natin. Huwag tayong maiinggit kung sila ay may mga masasarap na pagkain. Higit naman na masarap namin yung mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Amen po. And lastly, ay nagsasama-sama ang pamilya. Diba? Yung may reunion tayo na yung iba nag-effort pa talaga na galing probinsya para pumunta dito at para makasama ang isa't isa. Makasama yung kanilang mga mahal sa buhay. At may mga instances din na may mga tao na malungkot tuwing magpapasko dahil hindi na kumpleto yung kanilang pamilya. Kasi sila yung mga tao na possible na nakaranas na bago magpasko or sa mismong araw ng Pasko ay biglang namatay yung kanilang mahal sa buhay. At never natin yon na dinidisregard yung feeling nila na kung bakit malungkot sila. Di ba? May panahon sa kalungkutan. Kunyari, ito talaga yung season na doon na yung kanilang buhay. Tapos na akma pa sa panahon na dapat, di ba, nagsasaya, nagsiselebrate, nagsasama-sama, tapos biglang hindi kumpleto. Pero gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na kapayapaan yung handog niya kung bakit siya isinilang. Nais ng Lord na huwag kang malugmok kung ikaw man ay nakakaranas ng ganun, di ba, na kulang na yung pamilya nyo.
at asahan natin na kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, meron kang pamilya. Physically, yung mga mahal mo sa buhay wala, pero meron kang pamilya spiritually. Nariyan yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Pwede mo yan na makasama ngayong Pasko. Pwede mo silang i-invite, di ba? Magkaroon ng bonding. So, hindi ka pa rin talaga totally nawala ng pamilya. Kundi, higit, di ba, na mayroon kang pamilya at yun ang mga kapatid mo sa pananampalataya. So, yan sa next slide. So, bakit nga ba mayroong Pasko o Christmas? So, yan yung ating pag-uusapan at 2 bullets lang yung i-share ko dito. So, unang-una, kung bakit mayroong Pasko o Christmas, number 1 ay dahil sa kasalanan. So, grabe, dahil sa kasalanan, tapos dapat magsaya ako, dapat tanggapin ko na kapayapaan yung dulot ng Panginoon. Tapos, dahil sa kasalanan kung bakit may Pasko. So, basahin natin sa Romans 3:10-12. So, sabi dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. At sa awit 51:5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. So sabi dyan sa Romans 3:10-12, ayon sa nasulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, ang tao ay ma-fall sa kasalanan, lahat tayo ay dapat diretso na sa apoy ng impyerno. Lahat tayo dapat ay kapahamakan yung ating kahantungan. Dahil bago pa man sila Adan at Eva ay mamatay spiritually dahil sa kasalanan, pinili na nila na mamatay nang sila ay sumuway sa ating Diyos. So, ang pagsuway ay nakamamatay. So, halimbawa na lang, di ba, mayroon diyang sign na bawal tumawid. Pero, tumawid ka. Di ba? So, posible na mamamatay ka. At ganun din, dahil sinuway nila yung Diyos na nagbigay ng ganitong utos, ay naranasan nila yung kamatayan o pagkawalay sa ating Diyos. So sabi dyan, wala man lang na kahit isa na matuwid sa harap ng Diyos. So ang tanong doon, sino na lang yung makapagliligtas sa atin? Sino na lang yung magliligtas sa atin sa ganong sitwasyon natin? Dahil kahit isa, wala man lang na matuwid, wala man lang nakaabot sa standard ng Diyos. Dahil mula nang pumasok yung kasalanan sa sangkatauhan, ay katulad ito ng isang virus na kung saan kumalat sa kasalukuyan natin, maging sa ating kinabukasan. Kaya, di ba, dapat kapahamakan na ang ating kahantungan. Kaya ito yung problema na seryoso at never na masusolusyonan ng isang tao. Walang exempted kahit isa man, or kahit si Mary, kahit siya man ay ginamit ng Diyos na magdala sa kanyang sinapupunan sa ating Panginoong Jesucristo, ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Kaya nga, di ba, nabuntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. So imagine, yung banal ay naging sin bearer, di ba? Nagdala ng ating kasalanan para tayo ay maligtas. So sabi sa Isaiah 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. So dahil sa kasalanan natin, tayo ay napalayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan natin, pagsuway natin, tayo ay nawalay sa Diyos, pero hindi sa kanyang pag-ibig. Diba? Nawalay tayo sa kanyang presensya. At wala rin na nakakaunawa. Bukod sa walang matuwid, wala kahit isa, wala ring nakakaunawa or naghahanap sa ating Diyos.
So kung bakit di sila makaunawa or bakit dati hindi natin maunawaan ang patungkol sa Diyos dahil sarado ang ating puso at isipan. 'Di ba? Nung una kapag patungkol sa Diyos, parang nakakailang pa pag-usapan, parang hindi madaling tanggapin, hindi agad-agad gano'n natin madadigest kapag narinig natin na ito yung gospel, hindi natin agad maarok ng isipan natin. Pwera na lang kapag talagang kumilos yung Diyos at inalaw natin, nabuksan natin yung ating puso't isipan at ang banal na Espiritu na yung mangungusap sa atin. So kung bakit hindi sila nakakaunawa dahil hindi interesado na malaman ang mabuting balita. Di ba kapag malaman lang nila na about kay Jesus is lalayo na sila. Kapag nalaman nila about kay Jesus ay about na naman yan sa Diyos, about na naman yan sa pagsimba, about na naman yan sa pag-worship. Ito yung sitwasyon ko, dito muna ako mag-focus sa kaniyang patungkol sa Diyos, sa akin muna. So nagiging makasarili ang tao kung bakit hindi nila nauunawaan kapag patungkol sa Diyos ang pag-uusapan. At next ay walang naghahanap sa Diyos. Kung bakit walang naghahanap sa Diyos, ayan, meron tayong limang reasons kung bakit walang naghahanap sa Diyos. So una, dahil sa kabulagan o hindi nila alam o kilala ang Diyos. So mababasa natin yan sa Psalms 53, 2-3. So sabi dito, God has looked down from heaven upon the sons of mankind to see if there is anyone who understands, who seeks after God. Every one of them has turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. So, di ba, sabi dito na yung Diyos tumingin sa mundo, sa sangkatauhan, kung sino ba yung gumagawa ng matuwid, sino ba yung nakakaunawa, pero wala siyang makita na kahit isa. Katulad nung time ni Noah na, di ba, lahat sila nagsasaya, ginagawa nila kung ano man yung kanilang magustuhan. Di nila kilala yung Diyos dahil sarado na nga ang kanilang puso, ang kanilang isipan. At hindi man lamang sumagi sa isipan nila na sino ba yung Diyos na lumikha ng ganitong bagay, or wala sa puso or isip ng tao na isik yung Diyos eh. Kaya dahil sa ganong sitwasyon natin, ang Diyos mismo yung nagpakilala ng kanyang sarili sa atin. Kasi wala tayong kakayanan na gawin ito sa sarili nating karunungan. Kaya mapalad tayo dahil may mga tao na ginamit yung Diyos para tayo ay makakilala sa Kanya, para tayo ay tumanggap sa Kanya. Kaya ganun din yung gawin natin na ibahagi yung natutunan natin, ibahagi yung mabuting balita ng ating Diyos. Nang sa gayon, sila na dating bulag, gumagawa ng mga bagay na makamundo ay mabuksan yung kanilang mga mata at makilala nila ang Diyos. Malaman nila yung katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. So kung kaya, dahil din minsan sa ating mga pagkukulang kung bakit may mga tao pa rin na hindi pa nakakarinig or hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. So ngayon na magpapasko, isa sa i-goal natin, 'di ba, na makapag-share tayo ng mabuting balita ni Kristo, na i-share natin si Jesus. So yung antidote para mabuksan yung kanilang mga mata at makilala nila yung ating Diyos ay, syempre, number 1, yung prayer natin para sa kanila. Yan, mababasa natin yan sa 1 Timothy 2:1-4. So sabi dyan na, first of all, then I urge that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made in behalf of all people, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So kapag pinagpipray natin yung mga tao na
Or halimbawa na lang, mag-share tayo ng gospel. Kapag pinag-pray natin na, Lord, buksan mo po yung kanilang puso't isipan, maging sa atin din, ihanda tayo, bigyan tayo ng karunungan, ng lakas ng loob, na i-share yung mabuting balita ng ating Diyos. Asahan natin, nakikilos ang banal na Espiritu. So, hindi lang basta typical na information yung ating ibabahagi, kundi ito yung katotohanan. Ito yung buhay. Kaya, wag nating kalimutan na mag-pray at mag-ask ng wisdom sa ating Panginoon. At ang parte natin ay ipanalangin sila, ibahagi ang salita, at yung conviction at transformation naman, yun ay ang gawa naman o parte ng banal na Espiritu. So ngayon, patuloy tayong magkaroon ng desire na higit pa na makilala ang ating Diyos, mabuksan ang ating puso, at ganun din yung mga tao na gusto natin na makakilala pa sa ating Diyos. So napakahalaga yung desisyon na gagawin natin, di ba, na kapag narinig natin yung mabuting balita, wag na natin patigasin pa yung ating puso. Tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. At kapag tinanggap natin siya, di ba, mayroon tayong kagalakan na sambahin siya, mayroon tayong kagalakan na paglingkuran siya ng sa ating buhay. And next naman, kung bakit hindi nila sinisik ang Diyos or hinahanap yung Diyos, ay dahil sa pride. So sabi sa Psalms 10:4, "The wicked are too proud to seek God. They seem to think that God is dead." So yung mga tao na nagsasabi na wala namang Diyos, sila yung mga tao na mapagmataas, na nananahan sa kanilang karunungan, nananahan sa kanilang sariling lakas. Halimbawa na lang, nakaranas sila ng katagumpayan. So iniisip nila na nagawa ko to dahil sa magaling ako, nagawa ko to dahil sa karunungan na meron ako. O halimbawa din, nakapasa ka sa isang exam, hindi ka nag-review, hindi ka nag-pray. So, ang galing ko kung bakit ako nakapasa. Or meron pa na, ang dami mo nang hiningan ng prayer request or sinabi mo sa kanila na ipag-pray mo naman ako para magkaroon ako ng work. Tapos bigla kang nagmalaki ng parang wala namang nangyayari dito. So, ako na lang gagawa ng paraan. Tapos bigla kang nagkaroon ng work. So, isipin mo na, dahil sa akin yun. So, kahambugan. So, kapatid, yun yung ayaw na ayaw ng Diyos na magmamataas tayo, magmamalaki tayo. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Lahat naman ng mayroon tayo, yung skills na mayroon tayo, yung karunungan na mayroon tayo, yung talents na mayroon tayo, lahat yun ay nagmula sa ating Diyos. At ang pinaka-the best na position natin sa harap ng Diyos ay pagpapakumbaba natin. Kaya yan yung ating antidote. Magpakumbaba tayo sa ating Diyos. Sabi nga sa Zephaniah 2:3, "Seek the Lord all who are humble and follow His commands. Seek to do what is right and to live humbly. Perhaps even yet the Lord will protect you from His anger on that day of destruction." So, tandaan ng ating pagpapakumbaba, di ba, ay ang pagsisik natin sa Lord. Di ba? Seek the Lord. Siyempre, unahin natin yung kaharian ng Diyos at yung katuwiran niya, yan din yung patuloy natin na mararanasan. Yung provision ng Lord, yung pagpapala ng Diyos, susunod sa atin. Basta't hanapin natin yung Diyos. Sabi nga, di ba, kapag sinik natin yung Diyos, hindi siya magtatago sa atin. Kung may mga tao tayo minsan na hinahanap na pinagtataguan tayo, yung Diyos, kapag hinahanap natin siya ng buong puso, matatagpuan natin siya. So patuloy tayo na magpakumbaba sa Kanya at patuloy din natin na sundin yung Kanyang kalooban. At dahil alam natin na ang Diyos na meron tayo ay, syempre, mapagpakumbaba din, tayo man din, ganun din, magre-reflect din sa atin yung ganong attribute, ang ganong character ng ating Diyos. At tayo'y magagawa natin na makapamuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Next naman, kung bakit
walang naghahanap sa Diyos ay baling paniniwala or mali yung pinagkakatiwalaan. So sa Isaiah 31:1, ayan, nakakaawa kayong humihingi ng tulong sa Ehipto. Umaasa kayo sa mabibilis nilang kabayo, sa marami nilang karwahe at malalakas na sundalong nangangabayo. Pero bakit hindi kayo nagtitiwala sa Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at hindi kayo humingi ng tulong sa Kanya? So nakakalungkot, no, yung mga tao na devoted sa isang bagay, sa isang Diyos na kanilang sinasamba, pero hindi naman nakakarinig, hindi naman nakakakita, hindi naman nakakakilos. So sayang yung kanilang effort na ginagawa. Diba? Kasi hindi naman yan makikita sa yung kung paano ka mag-effort diba, na yan, may mga binubuhat sila na ganito, ganyan. Pwedeng halimbawa na lang din natin yung kay Elijah, diba? Yung battle niya sa ilang daang propeta ni Baal na yun, nagsugat sila. Halos buong maghapon silang nagsigawan, pero mali yung Diyos na kanilang sinasamba. So sayang lang. Pero yung Diyos na meron tayo, na pinagkakatiwalaan natin, is sa ating paglapit sa Kanya, sa ating prayers sa Kanya, handa Kanyang patawarin, linisin sa iyong kasalanan. Basta magpakumbaba ka lang, magtiwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, asahan mo na babaguhin ka niya, asahan mo na nariyan siya para tulungan ka. So ngayon, matatapos yung taon na sa Panginoon ka pa rin ba nagtitiwala? Diba? I-check natin, Lord, itong buong taon ba na to? Tingnan natin, ilang buwan ba doon yung nagtiwala ko sa'yo? Nagtiwala lang ba ako nang nakamit ko itong bagay na ito, nung nagtagumpay ako? So, check natin kung yung ating pagtitiwala or ating pananampalataya ay nakaangkla pa rin ba sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga, di ba, na ang antidote natin dito is yung ating testimony. So, sa Psalms 9:10, sabi dito, those who know your name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. So, yung mga tao na nakakakilala sa Diyos, hindi lamang sa Kanyang pangalan, di ba, kundi nagtitiwala talaga sa Kanya, ay hindi mapapahiya. Dahil yung Diyos na pinagkakatiwalaan mo ay hindi Kanya ipapahiya, hindi Kanya pababayaan. Hindi niya ipapahiya yung Kanyang pangalan. Kung dinideclare mo na ang Diyos kaya niyang mag-provide, kung ang Diyos ay kaya niyang magpagaling, kung ang Diyos kaya niyang magpalaya, yun ang gagawin niya pagkat siya ay tapat, pagkat yun siya at siya ay mabuti. So dahil alam natin na si Kristo yung ating tagapagligtas, sa Kanya lamang tayo magtitiwala ng buong puso. Sa Kanya natin ilalagak yung ating pag-asa. So dahil hanggang ngayon ay ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, napakaraming mabubuting bagay ang ginawa niya sa iyo sa buong taon. So gawin mo yon, gamitin mo yon bilang opportunity na i-share yung kabutihan ng Diyos na naranasan mo. Kahit simpleng bagay man yan, wag mong maliitin yon na parang iba to sa testimony niya. Sa kanya, napakaganda ng testimony niya. Sa akin, parang ganito lang. So, nahiya tayo na i-share. Maliit man yan o malaking bagay. Hindi naman, hindi naman reason yun na porket malaki sa kanyang, yung naranasan niya na kabutihan ng Diyos ay ikukumpara sa iyo na simple lang. Hindi, parehas pa rin na mabuti yung Diyos na pinagkatiwalaan nyo Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yun. Kaya hindi mo pwedeng mamaliitin yung testimony na meron ka. Dahil yung Diyos na meron ka is dakila, na kaya pang gumawa ng higit na pa na bagay sa buhay mo. So, pang-apat naman ay kung bakit hindi nila sinisik yung Diyos ay dahil pamilyar na sila or marami na silang alam.
So sa Marcos 6:1-6, sinasabi diyan ng mga tao na, di ba ayan si Jesus, siya yung anak ni Jose, ni Maria, na siya ay anak ng isang karpintero. So, hindi naman siya nakapag-aral ng law. Bakit? Di ba, bakit natin paniniwalaan yung sinasabi niya? Ayun yung sinasabi ng mga tao kay Jesus. At dahil kilala na nila si Jesus, ay hindi nila mahirap sa kanila na tanggapin na si Jesus, ang Diyos, na si Jesus yung isinugo ng Diyos para magligtas sa bansang Israel at maging sa atin. Diba? Tayo na nananampalataya sa Kanya, tayo na magtitiwala sa Kanya. Kaya't napakahalaga na alisin natin sa ating isipan na alam ko na yan or pamilyar na ako diyan. Dahil paulit-ulit ko na yan na naririnig, so kabisado ko na yan or basic na yan sa akin. Dapat nga lagi nating isipin na yung basic ay, di ba, dun yun magsisimula ng mas lalo pa tayong mas lumalim sa ating Diyos. Dapat hindi porket basic na lang yan ay isasantabi natin or alam ko na yan, kundi, di ba, mas lalo nating higit pa na palalimin yung ating pag-ibig sa Diyos, yung ating pagkakilala sa Diyos. Katulad ni Zacchaeus, yan mababasa natin sa Luke 19:3-5, na dahil sa kanyang curiosity sa Diyos, sa yan yung antidote natin sa pagiging pamilyar, na maging curious tayo, magkaroon tayo ng desire na isik yung ating Panginoon. At dahil bukod sa desire ay nag-effort siya naman ay natagpuan niya yung ating Diyos. And lastly, dahil sa ating kasalanan. So, dahil nga sa ating kasalanan, tayo ay nawalay sa Diyos. So, sabi nga sa Jeremiah 29:13, na kapag sinik natin yung Diyos, matatagpuan natin siya kapag hinanap natin siya ng ating buong puso. So, hindi naman talaga totally mahirap hanapin yung Diyos di ba? Ang mahirap lang sa atin is hindi tayo lumalapit sa Diyos. Kung bakit hindi natin siya mahanap, dahil hindi naman talaga tayo naghahanap. Hindi natin ninanais na higit na makilala siya. Ang Diyos laging nakabukas yung palad niya para tanggapin tayo. Lagi siyang naghihintay sa atin. Kaya huwag tayong magdalawang isip na lumapit sa Kanya. Huwag tayong magdalawang isip na bumalik sa ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 7:7 na kapag tayo ay humingi, tayo ay bibigyan. Kapag tayo ay mahanap, ay tayo ay makakatagpo. At kung tayo man ay kumatok, tayo ay pagbubuksan. So, lumapit tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Diyos at humingi ng tawad. Kaya naman, napakahalaga dito na ihayag natin sa Diyos yung ating mga kasalanan. Huwag tayong lalayo sa Kanya. 'Di ba? Kung dati yung ating destinasyon ay kamatayan, pero dahil din sa pagbibigay ng Diyos sa Kanyang kaisa-isang anak sa atin, ay tayo ay naitawid mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. So, sa John 5:24, sabi dito, "Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life." Kaya nga, ang kapanganakan ni Kristo, or kung bakit mayroong Pasko, dahil sa kasalanan, pero ito yung mensahe ng Diyos. Kung bakit ipinanganak si Kristo, dahil ito yung mensahe ng Diyos, or nagagawing pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. So kung ang kasalanan, isa siya sa dahilan kung bakit tayo nawalay sa Diyos, meron pang higit na makapangyarihan or higit na dahilan kung bakit tayo ay makakalapit sa Diyos. Higit pa na dahilan kung bakit isinilang ating Panginoong Hesukristo. At ito yung pangalawa, yung ating dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin.
So mabasa natin yan sa John 3:16. Ayan, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life or everlasting life. So dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sabi ko nga kanina, di ba, kung dahil sa kasalanan tayo ay nawalay sa Diyos, pero dahil naman sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo ay na-reconcile sa Kanya. Tayo ay na-restore, na-ibalik muli, na-redeem muli sa ating Panginoon. So sa Romans 8:38-39, sabi diyan na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Yung kamatayan man, yung buhay, ano pa mang mga dakilang kapangyarihan yan ay never na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung ang kasalanan ay parang natakpan ang mata ng Diyos, dahil ang Diyos ay banal eh. Kaya hindi niya nais yung kasalanan sa atin. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hinanap tayo ng Diyos. Hinais niya na maranasan natin yung dakilang pag-ibig niya, kung bakit niya ibinigay si Kristo, kung bakit ipinanganak ang ating tagapagligtas. So sin separate us in God's presence, but it never separate us in God's love. So gaano ba talaga tayo mahal ng ating Diyos? Hindi natin kayang sukatin. 'Di ba? Hindi natin kayang sukatin yung lawak ng lupa sa kalangitan, yung silangan sa kanluran, o yung lalim ng dagat. Ganon yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang sukatin. Ang tanging alam lang natin ay mapagmahal yung Diyos, or ang Diyos ay pag-ibig. Kaya inibig niya tayo ng gano'n na lamang, di ba? Kagaya nga ng inawit kanina, di ba? Amazing love. Ang amazing love ng Lord, bakit gano'n na lang yung pag-ibig niya na inialay sa atin? Kaya ngayon kapatid, dahil nalaman natin kung bakit merong Pasko, unang-unang nakakalungkot na bagay dahil sa ating kasalanan, pero sa ikalawa naman ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. So ito yung mga bagay naman na kung paano natin dapat na i-celebrate yung Pasko. So sa next slide po. So unang-una, maging excited ka. So yung excitement na mayroon tayo, di ba, yun yung magpupush sa atin, magre-remind sa atin na ang Kapaskuhan ay kapanganakan ng ating Panginoon at mayroong dulot ito na kagalakan at kapayapaan sa atin. So, di ba kapag excited tayo sa isang bagay ay hindi na tayo magsasayang pa ng oras, hindi na tayo magsasayang pa ng panahon. Talagang gagawin natin yung best natin para sa araw na yon. At syempre, kapag sa atin magsimula yung excitement at hawaan natin yung iba. So, tanungin mo muna yung kapatid mo, excited ka na ba sa Pasko? Mukhang excited ba ako? Ano? Excited ba talaga? So, ayan, di ba? Huwag mawala sa atin yung excitement. Na pag, kung minsan, di ba, inisip natin na parang habang tumatagal, parang palungkot na palungkot yung Pasko ko, ah. Hindi, lagi mong isipin si Jesus, kaya dapat magalak ka, ma-excite ka lagi. So, ikalawa naman is, naisin mo na ma-experience o ma-encounter si Jesus. So, di ba, naisin mo na ma-experience siya. Kaya, bago ka pa man mag-celebrate, gawin mo kung ano-ano bang paghahanda, di ba, ay unahin mo muna na magpasalamat sa ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, salamat dahil sinamahan mo ko itong buong taon, naranasan ko yung pagsama mo, naranasan ko yung kapayapaan mo, naranasan ko yung kagalakan. At next naman ay i-share natin yung greatest gift or greatest blessing na ating tinanggap. So katulad ng ginawa ng mga pastol, di ba, nang ma-receive nila yung greatest blessing, is hindi nila mapigilan na ibahagi ito. So kaya ibahagi natin ang ating Panginoong Jesucristo. At kung bakit nagtataka din yung mga tao
ng shinare ng mga pastol, yung kanilang karanasan, ay nagkaroon ng transformation sa kanilang mga buhay. Na itong mga taong to na parang kinikilala bilang aba sa kanilang komunidad, sa kanilang lugar, ay mayroong lakas ng loob na ibahagi ang ating Panginoong Hesus. So hindi yan patungkol sa estado natin sa buhay kung bakit magagawa natin na i-share si Jesus. Hindi yan dahil sa sitwasyon mo sa buhay kung bakit mahihiya ka na i-share si Jesus. Kundi dahil kinikip mo sa puso mo yung salita ng Diyos, mapupuspos ka, magagalak ka sa puso mo na ibahagi yung kabutihan ng Diyos na iyong naranasan. And lastly, ay mag-enjoy ka. Sabi ko nga kanina, di ba, na hindi killjoy ang Diyos. At yung kaaway lang yung mahilig na bigyan tayo ng alalahanin, ng kalungkutan. Nariyan siya para nakawin yung ating kagalakan, patayin yung ating excitement. Nariyan siya para wasakin yung ating kagalakan sa presensya ng Diyos. Pero kapag tayo ay nanatili sa ating Panginoon, asahan natin na babalutin tayo ng Diyos ng kanyang kagalakan, babalutin niya tayo ng kanyang kapayapaan. So gusto niya na enjoyin natin yung mga blessings na mayroon tayo ngayon. At syempre enjoyin natin yung presensya ng ating pamilya, yung ating mahal sa buhay. Huwag kang malungkot. Gawin mo yung mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. So, ang reason kung bakit ka magiging excited, kung bakit makakaranas ka ng panibagong experience ngayong Pasko, o kung bakit ibabahagi mo yung blessings na mayroon ka, at kung bakit mag-i-enjoy ka, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. So, sa next slide, ayan, patuloy natin na purihin ang ating Diyos, di ba? Sabi dyan, "O come, let us adore Him, the Christ the Lord." So, ang ating Panginoong Hesukristo. So, muli, Merry Christmas po sa bawat isa, at patuloy natin na alalahanin yung dakilang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa ating buhay. So, yan lamang po, sa Diyos po lahat ng papuri.